araw kapamilya, nagbabagang mga balita, pumuputok ang mga istorya ngayong araw. Live sa ANC Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at OTV. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok. No more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, sinuspender ang Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng driver ng ambulansyang nasangkot sa insidente ng road rage sa Valenzuela City. Sa nag-viral video, nabunggo ng binatilyong nagbibisikleta ang ambulansya sa bahagi ng Barangay Pariwas noong December 18. Humingi naman umano ng paumanhin ang menor de edad. Pero nagalit pa rin ang driver. Bumaba siya ng sasakyan at inihagis sa lansangan ang bisikleta. Di pa nakontento, sinagasaan pa niya ang bisikleta. Naglabas na ng show cause order ang LTO at pinadadalo sa pagdinig ang driver sa January 5 para magpaliwanag. Isa ng ilalim na rin sa alarma ang minamaneho niyang ambulansya. Kalaboso ang isang bank manager na dumispalko umano ng milyong-milyong piso mula sa pinapasukang bangko sa Bayugan City, Agusan del Sur. Binasahan ng kanyang mga karapatan ng babaeng akusado habang inaaresto sa loob ng tinutuluyan niyang condominium unit sa Barangay Pasong Putik sa Quezon City noong Sabado. Naharap siya sa dalawang counts ng qualified theft matapos umanong despalkuhin ang kabuang 16 na milyong piso noong 2024. Nakikipagnegosasyon pa umano ang akusado sa bangko. Pero kinasuhan siya noong Pebrero matapos mabigong ibalik ang pera at mag-awol sa trabaho. Aminado ang bank manager sa ginawang krimen dahil nalubog umano siya sa utang. Nakatakda siyang ilipad pabalik sa Bayugan City para iharap sa korteng naglabas ng arrest warrant. Ikinatuwa ng mga kaanak ni Kian de los Santos ang desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang murder conviction sa 3 pulis na pumatay sa kanya noong 2017. Ayon sa tiyuhin ng 17 anyos na binatilyong si Randy de los Santos, isang maagang pamasko para sa kanila ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Anya, 8 taon matapos ang pagpatay kay Kian, nananatiling sariwa at masakit sa kanilang alaala ang insidente. Dagdag ni Randy, naniniwala siyang matatahimik na ang kaluluwa ni Kian dahil nakamit na nila ang inaasam na hustisya. Pinatay si Kian noong August 16, 2017 sa anti-drug operation ng Caloocan City Police dahil nanlaban umano siya. Pero lumabas sa investigasyon na biktima siya ng extrajudicial killing. Ang pagkamatay niya ang siya naging mukha na merong extrajudicial killing. Malamang masaya siya. Sana buhay ka. Sana ay nakamit niya yung mga pangarap niya na ninakaw sa kanya. Baka mag-aaral siya ng pagkapulis ngayon. Kasi yun ang pangarap niya. Ibinigay na ng Department of Public Works and Highways Office of the Ombudsman ang work computer at files ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Alinsunod sa inilabas na subpoena juris tecum, kaugnay ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Ayon sa DPWH, ginamit ni Cabral ang naturang computer sa loob ng 10 taon bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership bago nagbitiw matapos madawit sa kontrobersya. Samantala, may nakita namang mga gamot at kutsilyo otoridad sa hotel room na tinuluyan ng yumaong dating opisyal. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., may tuturing na pang self-protection ang kutsilyo na nasa bag ni Cabral. Patay naman sa toxicology report ng PNP, nagpositibo sa antidepressant drug ang labi ni Cabral. Wala namang nakitang abnormalidad o terminal diseases si Cabral. Base naman sa resulta ng kanyang histopathological exam. Humiling naman na ng search warrant ang National Bureau of Investigation para ma-recover ang mga gamit na naiwan sa kwarto. Posible namang isailalim ng NBI sa polygraph examination ang driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez sakaling hindi pa sila kumbinsido sa kanyang salaysay. Pero kung halimbawa namang ang mga investigador ay kumbinsido na sa mga nakita nilang ebidensya at ito'y nagtutugma doon sa statements na ino-offer naman ng particular na witness,
malamang wala nang need for a polygraph examination. It's actually a hypothetical statement. Walang magpapasko sa labas ng Senado. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi pinayagan ang leave requests ng mga detainee ng Senado na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Lacson, inaprubahan ni Senate President Vicente Soto III ang kanyang rekomendasyon para matiyak na hindi makakatakas ang contractor na si Curly Discaya at mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Lalo't inaasahan na ang pag-issue ng arrest warrant laban sa kanila. Papayagan lang sila makadalo ng misa sa Senado at mabisita ng pamilya ngayong Kapaskuhan. Umaasa rin si Lacson na masusunod ng Office of the Ombudsman ang timeline nito sa pagsasampa ng reklamo sa mga sangkot sa katiwalian. Susunod, kapamilya actress Kim Chiu, ipinasilip ang itinayo niyang white Christmas tree na nakabaliktad. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express. Inaalam na ng National Bureau of Investigation ang kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang at ilang pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero dahil sa napipintong paglabas ng kanilang arrest warrant. Iniutos ni NBI Director Attorney Lito Magno sa mga operatiba ng ahensya sa buong bansa na paigtingin ang intelligence gathering operations sa mga akusado. Naunang ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Remulla na nalalapit na ang paglabas ng arrest warrant laban kay Ang at iba pa para sa 26 na counts ng kidnapping. We will be doing our own efforts with respect to the implementation of the warrants of arrest. Ito po ay pakikipagtulungan din sa ating mga counterparts sa PNP. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Isang nakabaliktad na puting Christmas tree ang itinayo ng kapamilya actress na si Kim Chiu ngayong taon para magdala umano sa kanya ng kapayapaan sa 2026. Sa Instagram, ipinasilip ni Kim ang pagdekorasyon niya sa Christmas tree na aniyay tradisyon na sa kanilang tahanan. Nilagyan niya ito ng mga palamuting-puting kalapati at balahibo. Ibinahagi ni Kim na wala na sana siyang balak magtayo ng Christmas tree ngayong taon dahil sa kanyang pinagdaraanan. Pero kailangan niya itong gawin dahil sa obligasyon sa brands. Dagdag niya, ginawa niyang puti ang tema nito para magkaroon din ng clean slate pagpasok ng bagong taon. Pinagpapasalamat pa rin ni Kim ang magandang pangyayari sa taong 2025. Kumpirmado ng magsasanib puwersa sina kapamilya stars Gerald Anderson at Richard Gutierrez para sa isang pangmalakasang TV series sa 2026. Ngayong Martes, inilatag kina Richard at Gerald ang kwento ng serye kasama ang creative team at management. Bago lumabas ang teaser, nagbiroan lang sila na magkasama sa proyekto ng magkita sa ABS-CBN Christmas ID shoot kamakailan. Hindi nila inasahang agad na mabubuo ang proyektong pagbibidahan nilang dalawa. Agad magsisimula ang taping nina Gerald at Richard pagkatapos ng holiday break. Ibinagdiwang ng showbiz power couple na sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez Alcacid ang kanilang 15th wedding anniversary nitong Lunes. Sa Instagram post ni Ogie, pareho silang naka-all white sa kanilang special day at pinasalamatan niya si Regine sa pagmamahal sa kanya. May alay din siyang tula para sa Asia's Songbird. Bahagi nito ang makatagang "Ikaw ang aking himig at habang buhay kang aawitin, walang iba kundi ikaw." Ikinasal si Ogie at Regine sa Nasugbu, Batangas noong December 22, 2010. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Ready na talaga mag-holiday? Oo naman. Ikaw? Curious ako doon sa baliktad na Christmas tree.
May symbolic meaning ba yun? Pag Hindi naman, baliktad? pero curious lang ako makita talaga. Yung physics na. Yeah. Tsaka paano niya sinuspend yun, di ba? Parang ang bigat din yun. Mahal na Christmas Mahal Day. na Christmas. Oo. For sure, mahal na Oo, Christmas mahal Day. yan. At yan ang mga nagbabagang balita at OMG mga kapamilya. Dalawang tunog na lang, Pasko na. Huwag pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Sa'yo pala to. Kasi Oo. nga, nasanay ako na... Na ikaw ang ako yung magbabasa niya. Oo. Ako naman nagbasa niya kahapon. Okay. Ako po si RG Cruz, mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin ng live ang TV Patrol Express sa ANC, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV. Maaari nyo rin iscan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ang mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Denise Densay. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.